Marcos or openness niya to reconciliation with the Dutertes. Ang tanong din po namin sa inyo last week, may epekto po ba ito sa impeachment trial ni VP Sara? Sa amin po sa Senado, tuloy-tuloy po ang aming preparasyon para po sa June 2 ang pagbabasa ng articles of impeachment. Tapos po sa June 3, dito na po manunumpa si Senate President at ang Senate President Chis Escudero at ang lahat po ng ating mga senador upang magsimula na po ang impeachment trial. Wala pa po kaming nakukuhang instruction na hindi po matutuloy. So, insofar as the Senate Secretary is concerned, we are ready on June 2 and June 3. Yung mga manunumpa, attorney, kasama na po ba doon yung mga bagong elected na mga senador? Hindi po. Ang manunumpa po sa June 3 ay ang atin pong mga senador ng 19th Congress kasi po sa June 3, doon po ipapadala ang mga summons kay Vice President Sara Duterte at kung ano pa po yung mga ibang ibibigay o kakailanganin ng ating Senado. Opo. Pero at this point, sir, pwede bang bigla mag-utos ang Pangulo na itigil na yung impeachment process? Or dahil parang nasimulan na rin naman, talagang tuloy-tuloy na? Nasa Senado na po ang bola. So kung ano man po ang magiging kadahilanan para hindi ituloy, ito po yung magiging decision po ng Senado ng Pilipinas. Okay. And sir, dun sa timeline, sabi nyo nga po, June 2, tama po ba pupunta ang prosecution team ng House? Pupunta po ang Opo, tama yan, Victoria. Pupunta ang prosecution team sa Senado. Meron silang paanyaya na basahin ang articles of impeachment ng alas 4 ng hapon sa June 2. Ito ay araw ng Lunes. Ito ay aming regular session pa lang, no? Ito yung patapos kasi yung session namin sa 19th Congress. Pero sa June 3, magko-convene ang Senado ng Pilipinas bilang impeachment court alas 9 ng umaga at dito nga manunumpa. Ito na yung ceremonial at saka formal na paninimula ng impeachment trial kung saan manunumpa ang ating mga senador ng 19th Congress, kasama rito sa Senate President Chis Escudero at ang lahat ng mga kasalukuyang senador. Okay, so sa June 2, sir, after basahin yung articles of impeachment, walang mangyayaring iba? Yun lang po ang nakaschedule po sa June 2. Okay. At hindi po kailangang dumalo agad doon ng panig ng defense or ni VP Sara? Alam po naman ninyo na ang mga sessions ng Senado ng Pilipinas ay open naman po to the public. Pero ang pagkakaalam ko po, ang hanay lang po ng taga-usig, ang merong imbitasyon na pumunta talaga doon para basahin lamang ang articles of impeachment. Ang babasahin lang po doon ay yung mga headings po, yun lang pong mga artikulo, 1 to 7, hindi po rito babasahin yung mga mabusising text na nakasaad po sa bawat artikulo. And then sa June 3, sir, after nilang manumpa, tama po ba merong i-issue na summons at ibang relevant orders? Ano yung mga yun, sir? Tama po yan. Tama yan, Victoria. Mag-issue kami ng summons at kung ano mang order na ibibigay ng Senado at ang Vice Presidente ay merong 10 araw upang magbigay ng kanyang answer o ng kanyang kasagutan. Okay, so June, tumitingin ako sa kalendaryo, sir. June 3, Tuesday. Tapos 10 days, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, matatapos ang 19th Congress. Dapat ba nakasagot na siya or sa 20th Congress na po yun? Meron pong 10 araw po si Vice President. Hindi ko po masasagot kung kailan siya magbibigay ng sagot o kung magbibigay siya ng sagot. Kasi ito ay malamang na meron silang sarili nilang strategiya ang hanay ng mga tagapagtanggol kung ano man ang kanilang gagawin. Pero sa So, mga hihintayin po natin ang magiging kilos ng Vice Presidente. Opo. Pero sa mga petsa na yan, attorney, ang mga senador ay pwede pa ring magtalakay ng ibang mga issues, hindi lang sila solely nakatutok doon sa impeachment. Opo, kasi po yung aming impeachment trial ay sa umaga at ang pagkakaalam ko po ay sa hapon, tuloy-tuloy po ang pagganap ng mga senador ng kanilang ibang legislative duties during po sa panahon ng hanggang magsarado po ang 19th Congress. So, tuloy-tuloy po ang trabaho po namin. Opo. Pero yung trial proper, sir, talagang sa 20th Congress na, dahil mag-a-adjourn po sa June 13. Malamang po yung kasunod po maliban na lang po kung magkakaroon ng ibang mga pangyayari na kakailanganing magpatuloy ang impeachment court. Ang worry ko po ay sa pagkatapos na po ng State of the Nation address ng Pangulo na masusundan na po ang susunod na pagdinig o pagkikita ng mga senator judges sa impeachment trial. So ito po ay malamang po sa Hulyo na po, pagkatapos po ng SONA. Opo. Kailan naman po magsisimula ang papel, attorney, ng mga bagong senador na papasok? Ay, sa araw po ng SONA, mukha po yata ito ay sa July 29.
pupunta na po doon ng mga bagong senador. Pero pagkatapos po ng SONA, siguro magkakaroon po ng isang araw kung saan din po mag-oath taking din po ang ating mga bagong senador para bago po magsimula po ang impeachment trial. At ang lahat po ng mga senador ay required na mag-undergo doon sa oath taking o may pwedeng Opo. hindi mag-participate sa kanila? Maliban na lang po siguro kung mayroong kadahilanan ng may kinalaman sa kalusugan, pero ito po ay nasa kagalang-galang ng mga senador po natin kung wala po ko nakikitang dahilan para hindi sila sumali kung talagang tuloy-tuloy na po ang impeachment trial. Kasi natanong ko lang kasi 'di ba may ilang mga bagong senador na na bold na kaalyado sila ng Vice Presidente, so baka lang hindi sila mag-participate doon sa So, mas proseso. kailangan mag-participate Yes, sila if ever para bumoto for VP. Sir, bago po mag 20th Congress, may pre-trial, di ba? Ano po yung mangyayari sa pre-trial, sir? Sa ngayon po, ang alam ko lang po na mangyayari ay yun pong sa June 2 kung saan babasahin po ang articles of impeachment at sa June 3 magpapadala po kami ng summons. Kung naman po ang mangyayari dun sa June 3 at kung ano po yung susunod na araw ng impeachment trial, tingnan na lang po namin, ayoko pong pangunahan o hulaan kung ano pong mangyayari in between. Opo. Kasi po, alam naman po natin na sa hanay ng taga-usig at saka sa hanay ng tagapagtanggol, malamang na pinag-uusapan na po nila kung anong mga dapat nilang gawin. Opo. Gusto ko lang banggitin na doon sa tanong nyo kanina na nagbigay na yata ng pahiwatig ang ating mga senador kung ano man yung bawat nilang gawin. Gusto kong isipin na alam naman ng mga senador na sila ay halal ng bayan. At alam din naman, siguro naniniguro ako na alam nila ang kanilang tungkulin bilang isang senador. At isa sa kanilang mga tungkulin na ayon sa ating saligang batas ay uupo sila bilang senator judge kapag merong impeachment trial. Opo. Pwede bang pagbotohan din, sir, na ituloy or i-dismiss yung trial? Isa ba yun sa mga possibility? Katulad po na nabanggit ko kanina ay kung ano man pong mapag-uusapan ng mga senador, hintayin po natin. No? Kasi po kung ang pagbabasihan ko lang po ay yung mga impeachment na inabutan ko na, Opo. hindi lang po natuloy sa pagkakaalam ko po, alam naman po ninyo nangyari po doon sa impeachment ni President Erap noong 2000. Natuloy po yung impeachment trial pero hindi po natapos at nagkaroon po tayo ng EDSA 2. Noon naman pong kay Chief Justice Corona noong 2011 hanggang 2012, ito po'y natapos at nagbigay nga po ng desisyon ang lahat ng mga senador. Binasa po nila isa-isa ang dahilanan kung isa po ay in favor of conviction or in favor of acquittal. Sa pagkakaalam ko po, nagkaroon din po ng impeachment laban kay Ombudswoman Gutierrez at saka po kay Comelec Chairman Andres Bautista na hindi nga po natuloy dahil sila po ay nagbitiw sa kanilang tungkulin. So, kaya ayoko po magbigay ng komentaryo tungkol po doon sa posibleng mangyari dahil alam naman po niya sa politics anything can happen. So, hintayin po natin na mangyari po sa June 2 or June 3 at pagkatapos po ng June 3. Pero sa ngayon po ang atmosphere sa Senado, meron po bang ipapatupad na mas mahigpit na security measures or other preparations in relation po sa pagsisimula ng impeachment proceedings? Maglalabas po kami ng tagubilin o ng mga alituntunin kung ano po ang magiging final na security arrangements. Pati na rin po sa media coverage po. Maglalabas po kami ng aming final media guidelines bago po ang June 3. Ang pagkakaalam ko po ay kami lang po ang kami lang po magdadala ng camera sa loob po ng session hall. Kung kayo po kung Christian, kung Victoria po nakapunta na kayo sa session hall ng Senate, alam naman niyo na hindi masyadong malaki ang aming area, no? So, ang alam ko, ang sabi sa akin, magkakaroon kami ng distribution amplifiers. Gagamit kami ng hookup system kung saan aming mga camera ay konektado sa ibang mga media outlets upang masundan ng ating mga kababayan ang impeachment trial. Ngayon alam naman yun na open to the public kami. Gusto naman talaga namin pumasok ang ating mga kababayan. Pero limited ang aming area. I think para mga 340 lamang ang capacity. 340 seats lang meron ang aming session hall. Ang pagkakaintindi ko ay magbibigay kami sa araw-araw, magbibigay kami ng siguro mga around 60 seats. Kung ang paraan ng pagbibigay ng pagkakataon upang ang lahat ng tao ay
makapanood ng live o ng personal sa impeachment trial, ay meron naman, maglalabas lang kami ng mga alituntunin namin bago magsimula ang impeachment trial. Ayun. Siguro So, mga next week, Apo. ipa-finalize na siguro yan at maglalabas kami. At siguradong malalaman naman ninyo kung ano ang aming magiging final security arrangements at ang aming media accreditation at ang media coverage. Ayun ang malinaw, papayagan naman ang normal public na makapunta doon. Limited nga lang kasi nga yung space natin medyo maliit. Pero paano yun, sir? Kailangan bang mag-request ng sino man na gustong manood mula sa Senado? May na letter bang pumasok kailangan? po sa Senate at manood live? Ang tingin ko, sisimulan yata namin at maglalabas kami ng alatuntunin doon sa aming, I think ang mukha yata ang tawag na ay visitor management system. Ang siguro papasok sila online para sila mag-request. Ngayon, yung gagawin namin doon sa aming visitors management system, ang alituntunin dito ay ilalabas din namin para sa kaalaman ng lahat ng ating mga kababayan. Basta ite-televise naman yan, papalabas naman yan. Pero siguro kung may talagang interesadong makita ang action doon sa impeachment court, ay may proseso pong ilalabas ang Senado dyan. So ano Alam niyo dahil sa ating teknolohiya at saka sa ating social media, ibang-iba nung panahon nung impeachment ni Senate President, ni President Erap, meron nga mga ibang makabakati upuan Kontento yung mga tao na manood lang sa telebisyon. Pero ngayon, ibang-iba, everybody, mukha yatang lahat gusto maging parang si Christian at saka si Victoria sa pang-araw-araw na gawain. I-cover din. Ina-anticipate na namin na Opo. magkakaroon ng request, no? Pero naintindihan naman siguro nating lahat na kinakailangan magkaroon kami ng mga alituntunin kasi hindi namin kayang i-accommodate ang lahat ng tao sa loob ng Senado ng Pilipinas. Ay, sir, ang dami kayang nanonood ng mga Senate hearing, House Oo. hearing, more than the K-drama minsan. Kaya for sure, papanoorin po yung impeachment trial. Sir, may ibang preparations pa ba na ginagawa ang House aside from security and siguro, ang Senate, aside from security and yung audience, meron bang rooms na itatalaga for the prosecutors, for the defense? Tama yan, Victoria. Kami ay nagreserba na kami ng mga silid para sa sahani ng taga-usig at silid para sa sahani ng tagapagtanggol. Kung gugustuhin nilang magkaroon ng lugar doon sa amin sa Senate, nagreserba na kami ng mga silid o kwarto para sa kanila. At sir, ano kaya ang magiging epekto nito dun sa legislative duty naman ng Senado? Kasi nga, ang mangyayari, impeachment trial sa umaga, tapos sa hapon, tama po ba, sa hapon ng committee hearings at session? Yung session namin ay sa 3:00 ng hapon nakaschedule. Yung impeachment trial ay nakaschedule ng 9:00 ng umaga. Kung ang pagbabasihan ko ay kung ano yung nangyari nung impeachment ni President Erap at saka ni Chief Justice Corona, ito ay walang epekto kasi nagkampanan naman ng ating mga senador ang kanilang tungkulin. Sa katunayan nga, pagpasok nga ng mga months ay magsisimula ang ating budget hearing. Yes. So kung kinakailangan pumasok ang senador ng Biyernes o Sabado o kung alam naman ninyo kahit na nung panahon ng pandemic inaabot ang mga senador ng hanggang 12:00 ng gabi, kung kinakailangan gawin nila yun, sa tingin ko gagawin nila yon. Oo. Sir, ang impeachment trial ba, di ba 9 o'clock ang start? Hanggang anong oras? Ang sagot doon ay depende sa mga senador hanggang ganong katagal. Kung nakakapanood kayo ng mga hearings ng mga senators, ay kuminsan tuloy-tuloy naman, working lunch nga sila kuminsan yung mga senador hindi na nga sila kumakain habang merong hearing. So nasa mga senador yun kung ganong kahaba ang gusto nila, kung ganong kinakailangan. Kasi kinakailangan bigyan ng pagkakataon ang taga-usig at tagapagtanggol upang masabi ang gusto nilang sabihin o gawin nila yung gusto nilang gawin nang naaayon sa ating rules on impeachment. So gagawin nila sa tingin ko anong dapat na gawin. So kaya di natin ito mabibigyan ng oras. Kung babalikan ninyo ang impeachment trial na nasaksihan na natin itong mga nakaraang panahon, kuminsan mahaba. Kuminsan sasagad na siya siguro hanggang doon sa may normal na oras ng Senado para magkaroon ng session. So alam naman ng ating mga senador kung ano ang kailangang gawin. Alam naman nila na nanonood ang ating mga kababayan at para sa palagay ko ay hindi nila bibigoy ng mga taong bayan upang makita nila kung anong gustong ipakita, ang gustong prosecution at defense. Opo. At sir, ilan nga po ang botong kailangan para i-dismiss yung complaint at para ma-convict?
para sa acquittal po. Yes po. Okay, sige. Attorney, maraming salamat po. Nako, sana po ay mag-ipon na po tayo ng lakas para sa Maraming impeachment. salamat, Christian at Victoria, ha. So, ang lakas-lakas niyo sa akin sa araw ng linggo. Sir, Kailan thank nakakapag-gusto you. sa akin. Salamat.